Maraming mga kaugalian at kultura ang nakuha natin sa panahon noon. Ito ay dahil sa kanilang impluwensya sa ating bansa. Ngunit lahat ba'y patuloy pa rin tinatangkilik at ginagawa? Kaya tara, samahan natin sina Nurhana, Rashida, Jannah, Julaydin, Harrison at Abdul Rauf at sa inyo'y kanyang ipakikilala at mga ilan sa mga gawaing kultura at kaugalian buhay pa. Ako, si Nurhana, masayahin at mahilig mag-aral. Sa Universidad ng Cotabato ako pumapasok. Kasalukuyang nasa ikalawang taon na sa kolehiyo at kumukuha ng kursong BAIS o Islamic Studies. Masaya ang pamamalagi ko dito. Maganda ang universidad at marami din akong naging kasamahan at kaibigan. Marami akong natutunan. Madalas kaming nagbabalik tanaw sa mga nangyari sa kasaysayan tulad ng pananakop, mga digmaan, mga revolusyong naganap at iba pang pangyayari noon. Ngunit minsan, napapatanong ako sa sarili ko. Ano kaya ang mga impluwensyang nakuha natin ng panahon? Pagkatapos ko ng klase, ay madalas akong pumupunta sa lugar kung saan kasama ko ang mga kaibigan kong sina Jannah, Julaydin at Abdul Rauf. Madalas akong pumupunta sa masjid kasama si Jannah. Turo kasi na magulang ko na palaging magpasalamat kay Allah. Nakasanayan ko rin kasing magsimba at bilang isang Muslim, palagi akong nagsisimba ng 5 beses sa isang araw. Kahit nag-aaral ako, hindi ko pa rin magawang hindi makapagsimba dahil turo ito ng aking dalawang magulang na kahit sobrang busy ko ay huwag kalimutang magsimba at magpasalamat. Sa aming paglabas sa masjid ay nakasalubong namin si Lola Rashida na minsan ay nag-alaga sa akin noon. Turo ni nanay na dapat igalang ang mga nakakatanda sapagkat ito'y simbolo ng pagiging mapagkumbaba at maaari ding pagmamahal. Habang papauwi kami ni Jannah, nakita namin ang mga kaibigan namin sa labas ng silid-aklatan na mayroon silang ginagawa at doon ko naalala na mayroon pala kaming takdang aralin. Masasabi kong mayaman na ang panitikan sa Pilipinas. Patunay dito ang mga etiko, alamat, kwentong bayan, metodolohiya, salawikain at bugtong na nagmula sa iba't ibang panig ng bansa. Sa Ilocos, kilala ang kwento ni Lamang na isinulat ni Pedro Bucanig na ama ng panitikang Ilocano. Noong 1573 na ilathala ang kauna-unahang aklat sa Pilipinas na Doktrina Kristiyana. Sa panahon ding ito na ipakilala sa Pilipino ang awit at kurido tulad ng Imong Adarna at Florante at Laura na isinulat ni Francisco Baltazar, ang tinaguri ang ama ng panitikang Pilipino. At maging si Dr. Jose Rizal ay nag-ambag din sa ating panitikan. Ang kanyang Nolime Tangere at ang El Filibusterismo ay naging malaking bahagi sa pagmulat ng ating kaalaman sa mga mapang-abusong Kastila. At sa pagtatapos ng araw, nabatid ko na ang paggalang sa nakakatanda at pag-aaral sa panitikan ay napakahalaga sa ating henerasyon at maging sa ating bansa. Lagi nating tatandaan na ang kasaysayan ay may magandang naidudulot sa kasalukuyan. Ako si Nurhana, paalam!